lahat, I believe, no, the government has a permission on it. Ang pinagtuunan ng pansin kasi ng mga tao, yung black sand kasi, mas madali ang pera dyan. So, kinukuha nila ito sa Pilipinas, hinihigop nila yung black sand mula sa lupa at tinatawid. Kasi ngayon yung pangingisda namin mahina. Hindi katulad ng black sand. Talagang tuloy-tuloy, ganun. Anyone, I believe, in the resort industry or that has any respect for the environment will be against black sand mining. Not only damages, but it damages the environment in many ways. Pagdating ng panahon kasi, yung mawawasak yung kalikasan, yung mga mayayaman lang makikinabang sa atin. Sa Botolan, Zambales, matatagpuan ang isang uri ng buhangin na mistulang kayamanan ng probinsya. Ito ay ang Maragaha. Bago pa sumikat ang araw, nakaabang na ang mga tao sa may baybaying dagat. Ito'y upang salubungin ang mga mangingisda sa kanilang pagpalaot. Ang karagatan ang bumubuhay sa mga taga-barangay Porac, Botolan, Zambales. Ang barangay Porac is surrounded by water, Bocao River na north, South China Sea sa west, and also in the north. Tapos sa east is mountains. Ang talaga nabuhay ng taga Porac ay fishing, karamihan fishing and farming. Simula nung bata ako hanggang sa nakapag-asawa ko, ganito na yung naging yung mga hanap buhay namin sa dagat. Hindi naman natin hawak yung sa karagatan. Hindi mo alam kung may isda yung pupuntahan mo, ganun. Kumisan talaga wala. Zero balance, ganun. Dahil sa pabago-bagong panahon at klima, naapektuhan ang huli ng mga mangingisda. Sa pangingisda, seasonal. Pag malaking alon, minsan pag malalaki, hindi ka makakalaot. Hindi sapat ang kinikita ng mga mangingisda. Kaya naman, ang mga kababaihan ay tumutulong din sa paghahanap buhay para sa kanilang pamilya. Pag may nahuhuli siyang isda, sumasama akong nagtitinda. 5 ang anak kong nag-aaral. Kumbaga, siyempre, parang pangtustos na rin yun eh. Kasi pag sa dagat nga, hindi naman araw-araw na maraming huli. Nakasalalay sa mga alon ng karagatan ang kabuhayan ng mga taga-Porac. Ngunit, hindi lagi mapagbigay ang dagat. Kaya naman, ang iba ay naghahanap ng ibang pagkakitaan. Dito nila natuklasan ang tinatagong yaman ng kanilang lugar. Pasimula nito, noon sa aking pagkakaalam, yung mga katutubo. Yung mga katutubo kasi nandun sila sa taas. Ngayon, nung time na nakita nila yung black sand nga doon, nagtaka sila kung ano daw yun. Dinala nila dito sa baba. Yun na pinasuri nila sa laboratorio. Ano yun nga, natuklasan na black sand siya. Hanggang kumalat siya na may mga willing na mag-invest as a form of pagkakakitaan. Ang Maragaha, o mas kilala bilang black sand o magnetite sand, ay matatagpuan sa baybaying dagat. Naniniwala ang mga taga-Zambales na ang black sand ay nagmula sa pagsabog ng bulkang Pinatubo noong 1991. Pumutok ang Mount Pinatubo way back 1991, hindi pa siya nakikita. Kasi nandun pa siya sa crater, sa paanan pa lang siya. And then time na siyempre mayroon siyang downflow, flowing water, sumasama siya. Hanggang ngayon makikita natin, nandyan na siya. Nakarating siya hanggang doon na sa shoreline as time goes by.
Yung pagputok ng pinatubo, ito na nangyari. Yung lahat ng mga buhangin na galing dito sa ilalim, tapos binuga ng pinatubo. Pag malakas ang ulan, pumupunta na rito. Ngayon, kumakapal yung buhangin dito sa atin eh. Saan nga ba nanggaling ang black sand? The mountain siya, na-wash out siya, pumunta siya sa through the rivers, sa streams, papunta siya sa dagat. Simula nang matuklasan ng mga residente dito sa Zambales na ang black sand ay mapagkakakitaan, naging hanap buhay na rin nila ang pagmimina nito. Ang proseso na ginagawa nila sa pagmimina ng black sand ay mano-mano o tinatawag din na kamote mining. Sa prosesong ito, gumagamit lang sila ng mga simpleng kagamitan tulad ng pala, balde at ng magnet. Isang can, meron siyang magnet sa loob, papagulungin mo siya dyan sa lahar, inihila-hila mo lang siya. Kasi magnetic yung pag dumikit siya sa magnet na napuno mo yung magnet, pwede mong tanggalin yung magnet sa loob ng can. Malaki ang pakinabang na ibinibigay ng black sand. Malaki may tutulong yung pagbablack sand, malaki talaga. Para yung iba kasi, ang hirap ng buhay sa probinsya eh. Hindi katulad ng sa syudad, dito sa amin, sa probinsya, mahirap talaga. Hindi na namin minsan iniintindi yung yung pangingisda. Dahil malakas nga kita doon sa black sand, sa mano-mano, maski na mura yung kuha. 80 centavos ang per kilo. Yung mga babae sa lugar ng may black sand, karamihan walang trabahong mga babae. Kaya sila naiisipan nilang tumulong sa asawa nila. Lahat na laborers, they are Filipinos. By which mga Sambal, saka mga Ilocano. Mga Aitas. Mga indigenous people, mga katutubo dito sa Zambales. Ang mga operators naman, they are from other country. For example, Singapore, China, may Indonesia pa mga ganyan. Basta iba-ibang country pinanggagalingan nila. As well as the buyers. Actually, wala pa kami na tuklasang buyer na Pinoy They are all foreigner. Napagalaman namin na ang financer ng black sand mining sa Porac ay isang Koreano na kilala bilang si Mr. Lee. Ang investor nito is Korean. Si Mr. Lee, yung Koreano, sa mano-mano, maski na mura yung kuha. 80 centavos ang per kilo. Kinukuha nila sa mismong pinagmamagnitan namin. Nakasako na yun. Tapos ibubuhos nila doon sa backhoe ba yan? Once na may buyer, kinukuha nila ditong black sand, sinasakay sa container van, dinadala ngayon sa pier. Hinihigop nila yung black sand mula sa lupa at tinatawid ng kanilang mga barko pabalik sa kanilang mga bansa. Usually, mga Chinese at mga Taiwanese na mga kumpanya. Dadalhin lahat nila doon. Pagkatapos tayong mga Pilipino, bibili tayo ng mga napapakamahal na mga materyales para lang. Pero galing lahat din dito naman sa ating bansa. Paano ngayon yung Pilipinas ngayon bagsak ng Pilipinas? Ang pagkuha ng mga yamang mineral sa tabing dagat ay ipinagbabawal sa batas. Kailangan mga 200 meters mula sa shoreline paatras, yun yung inaalaw ng Bureau of Mines. Pero yung nangyayari dito sa Botolan, mga nakaraang buwan, ay parang ninanakaw nila yung baksan doon sa shoreline. So, hindi sila sa ilog nag-black sand, kundi sa dagat. Yun lang ang problema. Kadalasan, ang mga permit na naaaprubahan ay ang mga small-scale mining permit. Kung kaya't mas pinipili ng mga operators at foreign investors ang pagkuha nito. It used to be guided by two laws, two small-scale mining laws. First is the Presidential Decree 1899. Then the second is Republic Act 7076. So based on yung RA 7076, yung second law on small-scale mining, and as well as the local government code of 1991,
Yung combined effect yung dalawang law na yun, binigay sa LGUs ang management ng small-scale mining. Sa terms and condition ng small-scale mining permit, hindi pwedeng gagamit ng heavy equipments. Pero ang nangyayari dito sa Zambales, ito siguro makikita nyo naman, kaya hindi ako pwedeng hindi ko pwedeng ipagkaila. Ang mga small-scale mining permit dito, usually gumagamit na sila ng heavy equipments. Gugulat na lang kami kasi may dumarating na mga equipment yan. Batay sa Small Scale Mining Act or RA 7076, isang indikasyon ng small scale mining ay ang hindi paggamit ng malalaking equipment sa pagmina ng mineral. Lahat, I believe, the government has a permission on it. May nasa likod kasi nung pagmimina kung bakit natutuloy yun. Ang small-scale mining permittees does not normally conduct exploration. They go straight to production. Ang kahirapan sa Porac, Zambales ang nag-udyok sa mga mangingisda at mga residente na minahin ng itim na buhanging matatagpuan sa may tabing dagat. Kapalit ng perang kanilang kinikita ay ang pagkasira ng baybaying dagat. Noon, parang disyerto yan sa amin. Parang disyerto, siguro mahigit 1 kilometro, ang layo mula doon sa mga bahay, hanggang doon sa anuhan ng tubig. Mga 1 kilometer ang layo niya. Parang disyerto yan. Puro buhangin ang makikita mo. Ang layo ng lalakarin mo, talagang Pero ngayon, makikita mo, almost nasa mga kabahayan na yung... But it damages the environment in many ways. Like in Zambales, we have a provincial ordinance declaring all beaches a critical habitat for marine turtles. That habitat's being destroyed. Sa natural na setting, kunyari nasa baybaying dagat siya o kaya baybay ng mga ilog, pampabigat siya ng lupa. So, pine-prevent niya yung soil erosion. Pine-prevent niya rin yung pag-seep in ng salt water sa freshwater table at saka sa mga taniman. Pine-prevent din niya ang mga baha kasi ginagawa niyang compact yung lupa. Pag nawala na yung black sand, paano na ngayon yung mga taong mayroong mga tahanan? Kawawa. Kawawa sila. Saan sila ngayon tatakbo sa bundok? Maraming taong gusto mong ipatigil. Nagkaroon ng extraction ng magnetite sand. Umpisa nung August 2010. Yun ang umpisa ng pag-extract nila ng black sand. Up to March. Kasi as newly elected ako ng barangay chairman, umupo ako ng December 1. Yun ang inupisan ko ng pagpapatigil. Ngunit iba ang lumabas sa mga balita. Dahil noong June 2, 2011 ay may nagbablaksan pa din sa lugar. Dahil na rin sa mga sunod-sunod na balita ukol sa iligal na pagmimina ng black sand, nagkaroon ng resolusyon upang ipatigil ang pagmimina ng black sand sa tabing dagat. Ang black sand ay nagsisilbing panlaban sa mga malalakas na alon. Ngunit sa kabila ng biyayang nagmula sa Mount Pinatubo, ay ang mga dayuhang binibili kilo per kilo ang buhangin na dapat sana ay sa mga Pilipino. The nature itself will respond to what you are doing to it. Kung sinalaula mo, inabuso mo, babalik din sa'yo ang nito, epekto nito. Kasi may may interconnection sa bawat isa. Lahat ng mga bagay sa mundo na nilikha ng Diyos. Sinubukan naming kunan ng pahayag ang mayor ng Botolan at gobernador ng Zambales upang kunin ang kanilang panig tungkol sa operasyon at isyu ng pagmimina ng black sand. Ngunit hindi kami pinaunlakan. Kasalukuyang napahinto ang operasyon ng pagmimina ng black sand sa tabing dagat. Ngunit aming natanaw ang isang malaking barge sa pagitan ng Bukaw River at ng dagat. Tuluyan na nga bang napahinto ang operasyon ng black sand mining sa Zambales,
o sa likod ng dredging operation na ito, nagbabadya ang isang mas malaking pagmimina ng Maragaha.